Sa pagdiriwang ng Ruby Wedding Anniversary ng aking mga magulang, namigay si nanay ng mga gift bag sa lahat ng mga batang mahalaga sa kanya. Nang lumapit ang aking anak para sa kanya, itinulak siya ni nanay sa balikat habang sinasabi, "Maghintay ka, huwag kang sumingit." Pagkatapos, ibinigay niya ang mga bag sa mga anak ng kapitbahay. Bumalik ang aking anak at mahinang nagsabi, "Lola, pwede ba akong magkaroon din?" Bigla namang iniabot sa kanya ng aking kapatid na si Christina ang isang walang lamang bag at sinabi ng may sarkasmo, "O, kunin mo at linisin ang mga basura." Pinanood ko kung paano nagsasaya ang iba pang mga bata sa kanilang mga regalo, habang ang aking anak ay nagpupulot ng mga wrapper sa damuhan. Lumapit ako kay nanay at bumulong, "Siya ang iyong apo." Mariin niyang sinabi, "Kung hindi ka masaya, huwag ka nang bumalik at linisin mo ang bakuran bago umalis." Hindi ako gumawa ng iskandalo. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak at umalis kami. Kinabukasan, nang buksan ng aking mga magulang ang gate, malakas silang sumigaw. Ang hangganan sa pagitan ng pagwawalang bahala at pagbura ay manipis na parang tissue paper. Naunawaan ko ito habang pinapanood ang aking 7 taong gulang na si Sofia sa kanyang bagong dilaw na damit na naguhukay ng isa pang wrapper, habang ang kambal na anak ng mga kapitbahay, sina Danny at Sasha, ay nagbubuhusan ng tubig gamit ang mga water gun at ang kanilang mga gift bag ay nakakalat sa damuhan. Ang Ruby Wedding Anniversary ng aking mga magulang ay dapat na maging isang masayang pagtitipon ng pamilya. Ang bakuran ng kanilang bahay sa Sunny Subdivision Phase 2 ay nagbago ng husto. May mga rented tent na may mga fairy lights, mga mesa na may cream-colored tablecloths, at isang 3-tier cake mula sa sikat na bakery sa Quezon Avenue, kung saan ang presyo ng isang cupcake ay katumbas ng isang business lunch. Si nanay ay naghanda ng ilang buwan, tumatawag sa akin bawat linggo upang pag-usapan ang mga flower arrangements at catering service. Inimbitahan niya ang mahigit 100 tao, mga kamag-anak, kapitbahay sa subdivision, mga kasamahan ni tatay sa auditing firm, at mga kaibigan mula sa book club sa Makati Library. Si Sofia ay naghintay ng ilang linggo para sa araw na iyon. Nag-ipon siya ng kanyang allowance para bumili ng crystal picture frame. Siya mismo ang nagbalot sa silver paper at nagdagdag ng pink ribbon. Nag-practice siyang magsulat ng mga letra upang maging perpekto ang kanyang greeting card para kina lola at lolo sa kanilang anniversary. "With love, Sofia," na may maingat at malinis na sulat kamay. Nagsimula ang pagdiriwang ng 2:00 ng hapon sa Sabado. Dumating kami ng maaga. Hiniling ni nanay na tulungan ko siyang i-set up ang dessert table. Si Sofia ay nakasuot ng dilaw na damit na binili ko espesyal para sa araw na iyon. Ang kanyang maitim na buhok ay nakatali at may katumbang ribbons. Mukha siyang larawan mula sa magazine. Si Christina, ang aking kapatid, ay abala na sa pag-uutos sa mga staff ng catering. Dumating siya mula sa Bonifacio Global City kasama ang asawang si Carlos at ang kanilang 10 taong gulang na anak na si Timothy na nakaupo sa veranda at nakatuon sa kanyang tablet. Si Christina ay laging paborito ni nanay. Matagumpay ang isa na nagpakasal sa isang surgeon mula sa provincial hospital, naninirahan sa magandang lugar sa BGC at nagpaaral ng anak sa private school. Habang ako, diborsyada sa edad na 29, nagtatrabaho bilang legal assistant sa halip na full-fledged lawyer, nag-iisa na nag-aalaga ng anak sa ordinaryong kondo sa industrial area. Dumating ang mga bisita ng paulit-ulit. Ang pamilya ng mga kapitbahay, ang kambal na anak ng mga kapitbahay sa kabilang kalsada, ang mga tennis partners ni tatay mula sa club, ang mga kaibigan ni nanay mula sa book club. Agad na nagkalat ang mga bata sa bakuran na ginawang magulo ang maayos na setup. Si Sofia ay sumali ng may pag-aalinlangan, hawak pa rin ang kanyang regalo. Palagi siyang mas tahimik kaysa sa iba pang mga bata, mas matiyaga. Bandang 4:00 pagkatapos ng pagkain na may tradisyonal na ensalada at lechon, mga toast at paghiwa ng cake, lumitaw si nanay na may tumpok ng mga gift bag. Magagandang glossy white bags mula sa office supply store na may tissue paper sa loob at satin ribbons. Malinaw na puno ng mga regalo. Nabanggit niya ito sa isa sa aming mga tawag tungkol sa paghahanda. Sinabi niyang gustong pasayahin ang lahat ng batang darating. Agad na lumapit ang mga bata sa kanya. Tumawa si nanay, malinaw na masaya sa atensyon.
nagsimula siyang mamigay. Tinatawag ang mga pangalan. Maria, hawakan mo. Carlos, ito para sa iyo. Anna, huwag mong kalimutan ang sa iyo. Sumulong si Sofia kasama ang karamihan. Iniunat ang kamay. Itinaas ni nanay ang siko. Itinulak siya sa balikat. Maghintay ka, huwag kang sumingit. Bahagyang natumba si Sofia na wala ang kanyang ngiti. Sumunod siya at lumayo. Pinapanood kung paano patuloy na namimigay si nanay ng mga bag. Nakuha ng kambal na anak ng kapitbahay ang sa kanila. Ang batang babae ng isa pang kapitbahay. Ang mga anak ng iba pa, kahit si Timothy na halos hindi umalis sa tablet nang ibigay ito ni Christina sa kanya. Naghintay si Sofia. Naghiwa-hiwalay ang mga bata sa bakuran. Binubuksan ang mga regalo. Mula sa aking pwesto, nakita ko ang laman. Slime, puppets, candies, bubbles, coloring books na may stickers. Sumisigaw ang mga bata sa tuwa. Muli lumapit si Sofia, mas mabagal ngayon. Lola, pwede ba akong magkaroon din? Hindi man lang lumingon si nanay. Abala siya sa pakikipag-usap sa isa pang kapitbahay tungkol sa isang nakakatawang bagay. Bigla namang lumitaw si Christina mula sa wala. Kinuha ang isa sa mga walang lamang bag na itinapon ng mga bisita. Pagkatapos kunin ang mga regalo at iniabot kay Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. O, linisin mo ang mga basura. Namutla ang mukha ni Sofia. Tiningnan niya ang walang lamang bag. Pagkatapos kay Christina, pagkatapos sa akin. Malalaki ang kanyang mga mata, puno ng pagtataka. Naghahanap ng paliwanag. Lohika sa nangyayari. Tumawa si Timothy mula sa veranda. Oo, linisin mo ang basura. Narinig ito ng kambal na anak ng kapitbahay at nagsimulang tumawa. Di nagtagal, ilang bata ang nanonood sa bagong laro. Si Sofia ay hindi na isa sa kanila. Naging iba siya, tulad ng isang tagalinis, isang katatawanan. Nanginginig ang kamay ng aking anak nang yumuko siya at nagsimulang magpulot ng mga wrapper. Ang kanyang dilaw na damit ay dumampi sa damo. Ang ribbon sa buhok ay kumikinang sa araw. Maingat siyang gumagalaw mula sa isang wrapper patungo sa isa pa, habang ang mga bata sa tabi ay naglalaro ng slime, nagtatalon sa jump rope, nagpupop ng puppets. May mainit at matalim na bagay na tumusok sa aking dibdib. Direktang lumakad ako kay nanay, na abala sa pakikipag-usap sa isa pang pamilya tungkol sa kanilang paparating na bakasyon sa Boracay. All-inclusive, may isip mo ba? Nanay, ang aking boses ay mahina, kontrolado. Siya ang iyong apo. Lumingon si nanay na may ekspresyong nakikita ko sa buong buhay ko. Ang isa na nagsasabi, ako ay mahirap, iskandalosa, komplikado. Hindi nawala ang kanyang ngiti. Kung hindi ka masaya, huwag ka nang bumalik. Naghintay siya. Ang kanyang tingin ay malamig at tumpak at linisin mo ang bakuran bago umalis. Ang pamilya ng kapitbahay ay mukhang awkward, nakatingin sa kanilang mga plato na may natirang cake. Lumingon si nanay sa kanila, ganap na hindi pinapansin ako. Nanatili ako doon ng 5 segundo, 10. Patuloy ang pagdiriwang sa paligid. Tawa, musika mula sa speakers, tunog ng mga baso. Si tatay ay nagkukwento sa isa tungkol sa kanyang bagong smoker at kung paano lutuin ang tuna. Si Christina ay nagpo-pose kasama si nanay para sa stories. Parehong perpekto ang kanilang pose. Lumapit ako kay Sofia. Nakolekta niya ang isang maliit na tumpok ng basura at maingat na hawak ang walang lamang bag. Sinusubukang hindi mapunit. Halika, baby. Uuwi na tayo pero hindi ko pa naibibigay ang regalo. Dadalhin natin mamaya. Sigurado, sigurado. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Lumabas kami sa gate nang hindi nagpapaalam sa sinuman. Sa likod namin patuloy ang pagdiriwang ng walang paghinto, walang tumawag, walang nakapansin sa aming pag-alis. Sa unang ilang minuto sa kotse, tahimik si Sofia. Pagkatapos, mahina. May nagawa ba akong mali? Hindi, mahal. Lahat ng ginawa mo ay tama. Kung gayon, bakit? May mga taong ganyan lang. Kahit na ang mga dapat na maging mabait, muli siyang tumahimik. Pagkatapos, gusto ko pa rin magbigay sa kanila ng regalo. Tiningnan ko siya sa rearview mirror. Hawak niya sa kanyang kandungan ang nakabalot na kahon. Pinoprotektahan ito kahit ngayon. Sa edad na 7, may higit na dangal ang aking anak kaysa sa buong pamilya ko. Gabi na nang patulugin ko si Sofia. Nagsipilyo siya ng walang paalala, pumili ng pajama na may unicorns. Nang itiklop ko ang kumot, tiningnan niya ako ng may seryosong kayumangging mga mata. Nay, oo baby. Sa susunod, manatili na lang tayo sa bahay. Tayo lang. Sumikip ang aking lalamunan. Oo, pwede nating gawin iyan. Ngumiti siya at sa ilang minuto ay nakatulog na.
Nakaupo ako sa kusina na may tasa ng chamomile tea at nag-iisip. Kung may galit, mas madali. Ang galit ay nasusunog ng malinis at maliwanag. Pagkatapos ay nauubos, ngunit ang nararamdaman ko ay lamig. Ito ay pagkikristal ng bawat pagwawalang bahala, bawat paghahambing. Bawat oras na ang tagumpay ni Christina ay pinupuri, habang ang sa akin ay hindi pinapansin. Bawat oras na ipinakikilala ni nanay ang pamilya ni Christina nang may pagmamalaki at ako nang may kahihiyan. Bawat oras na binibigyan ni tatay si Christina ng mas makapal na envelope sa bagong taon, habang ako ay binibigyan ng praktikal na bagay, bed sheets o set ng towel, tiniis ko dahil ako lang ang nasasaktan. Ngunit lumampas sila sa hangganan. Ininsulto nila ang aking anak sa harap ng marami. Tinatrato siya na parang walang halaga, na parang hindi siya karapat-dapat sa simpleng respeto. Tumawag ako sa aking matalik na kaibigan na si Maricel na sumuporta sa akin sa panahon ng diborsyo at bawat mahirap na sandali pagkatapos. Hello, iniisip ko nga ikaw. Kumusta ang Ruby anniversary? Ikinuwento ko ang lahat, bawat detalye. Ang aking boses ay nanatiling matatag hanggang sa maabot ko ang sandali na tinanong ni Sofia kung may nagawa ba siyang mali. Doon ako nabasag. Nakikinig si Maricel nang hindi nagpuputol. Isa iyan sa maraming dahilan kung bakit mahal ko siya. Pupunta ako, sabi niya nang matapos ako. Hindi na kailangan. Kinukuha ko na ang susi. Dumating siya pagkatapos ng 20 minuto na may bote ng wine at handang maging matatag. Nakaupo kami sa kusina habang mahimbing na natutulog si Sofia sa kanyang kwarto. Hindi alam na may plano akong gawin. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Maricel. Sa ngayon, isang bagay na makapagbibigay ng aral. Nararapat sa kanila ang lahat ng gagawin mo. Ibinaliw niya ang wine sa 2 magkaibang mug. Palagi nilang tinatrato ka na parang second-class citizen ang iyong pamilya. Taon na akong nakikita ito at nanahimik dahil pamilya mo sila. Ngunit ngayon, hindi ito mapapatawad. Baka sobra akong reaksyon. Baka hindi naman ganun kalala. Kumislap ang mga mata ni Maricel. Tigilan mo, huwag mong baguhin. Ininsulto nila ang iyong anak sa harap ng lahat. Pinaramdam na wala siyang halaga. Hindi ka maaaring mag-react ng sobra rito. Dapat ay katumbas ang reaksyon. Nag-usap kami hanggang hating gabi. Si Maricel ay bihasa sa legal na aspeto. Nagtatrabaho sa real estate. Nag-brainstorm kami. Ang kanyang legal na pag-iisip ay umakma sa akin. Nabanggit niya ang mga land disputes at property boundaries. Itinaas ko ang pagrehistro ng negosyo at taxes. Sa oras na umalis siya, may plano na ako. Kinabukasan ng linggo, nagising si Sofia na mas tahimik kaysa karaniwan. Pumasok siya sa kusina na nakapajama at umakyat sa aking kandungan na hindi niya ginagawa ng ilang buwan. Baby, okay ka ba? Yumakap siya sa aking dibdib ngunit tahimik. Sabihin mo sa akin kung ano ang nararamdaman mo. Ano man iyan, sinusubukan niyang hanapin ang mga salita. Parang hindi ako sapat na mabuti. Sumikip ang aking puso. Sofia, tingnan mo ako. Itinaas niya ang mukha, higit ka pa sa mabuti, matalino ka, mabait, malikhain at matapang. Ang nangyari kahapon ay hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa kanila. Ngunit bakit galit si Lola? Minsan ang mga tao ay galit. Minsan ang mga dapat na magmahal sa atin ng higit pa ay nagdudulot ng pinakamalaking sakit. Hindi iyan nangangahulugan na may nagawa tayong mali. Nangangahulugan iyan na nakalimutan nila kung paano maging mabubuting tao. Nag-isip siya. Hindi na ba tayo makikipagkita sa kanila? Hindi sa lalong madaling panahon. Baka hindi na kailanman. Dahan-dahan siyang tumango. Pwede ba ng pancakes? Ganito siya handang magpatuloy. Ang mga bata ay napakatibay na nakakasakit ng puso. Nagpunta kami sa pancake house sa Quezon Avenue. Nag-order siya ng chocolate pancakes, nakuha ang whipped cream sa ilong at tumawa. Hindi makapaniwala na 2 araw na ang nakalipas, siya ay nakaluhod na nagpupulot ng basura. Sa araw na iyon, habang nanonood si Sofia ng cartoons, binuksan ko ang laptop at nagsimulang magtrabaho. Ang legal na edukasyon ay nagturo sa akin kung paano gumagana ang mga sistema. Natututo ka tungkol sa land records, business licenses, compliance rules, permit applications. Natututo ka kung saan mag-apply at anong mga tanong ang itanong. Naiintindihan mo na ang impormasyon ay kapangyarihan at para sa kapangyarihan ay hindi laging kailangan ng pera. Minsan sapat na ang determinasyon at kaalaman kung saan hahanapin. Ang aking mga magulang ay naninirahan sa Sunny Subdivision Phase 2.
na may aktibong homeowners association at mahigpit na rules sa beautification kung saan kailangan ng approval para sa lahat, kung saan mahalaga ang property boundaries, kung saan seryoso ang pagtrato sa violations. Nagsimula ako sa basics. Ayon sa records ng DENR, hindi pa rin ni tatay na irehistro ang storage shed na itinayo niya 3 taon na ang nakalipas. Lumampas ang sukat nito sa norms para sa auxiliary structures ng walang building permit. Nag-file ako ng complaint sa local government unit para sa zoning violations na may mga attached photos mula sa iba't ibang family gatherings sa mga taong iyon. Ang fence na pina-extend nila noong nakaraang taon upang matakpan ang kapitbahay, lumampas ang taas sa allowed na 2 metro ng 20 sentimetro na lumalabag sa building code at nagdudulot ng shading sa katabing lot. Isa pang report na may measurements at photo evidence. Ang home-based business ni nanay sa paggawa ng invitations at event planning. Walang registered na sole proprietorship. Ginagawa niya ito sa residential house ng walang formal setup, kumikita ng walang tax declarations. Anonymous akong nagpadala ng impormasyon sa BIR na may links sa kanyang online shop at Facebook group. Ang extended driveway ay sumakop sa bahagi ng public land. Illegal occupation na nangangailangan ng demolition o proper lease na hindi nila ginawa. Nagpadala ako sa City Engineering Office. Oras ang ginugol ko sa pagdodokumento ng lahat gamit ang photos mula sa family events. New Year's shots na may malaking shed sa background. Easter photos na may mataas na fence sa frame. Summer barbecue na may extended driveway. Hindi ko inisip ang mga ito bilang ebidensya noon, ngunit perpekto sila ngayon. Sa website ng City Hall ng Manila, madali ang pag-file ng complaints. Gumawa ako ng bagong email at nagsimulang magpadala ng maingat. Para sa bawat complaint, kailangan ng address, uri ng violation, proofs, at references sa codes. 3 oras ang ginugol ko sa pag-aaral ng zoning ordinances at building standards. Lumampas ang shed sa pinapayagang 30 metro kwadrado. Lumalabag ang fence sa seksyon 6.2 ng rules sa height restrictions sa residential zones. Ang land grab ay laban sa batas tungkol sa illegal occupation ng public lands. Wala akong inimbento, sinusunod ko lang ang existing rules. Noong Lunes, habang si Sofia ay nasa school, nagsimulang mag-file ako ng complaints mula sa office computer sa lunch break. Sa gabi, nagpadala ako ng 7 applications sa 4 na ahensya: Local Zoning Office, BIR, Fire Department, at Water Utility. Noong Martes, sa lunch, tumawag ako sa City Hall. Hello, gusto kong magsimula ng home business. Pwede bang ipaliwanag ang requirements? Ang staff ay mabait. Ipinaliwanag ang pagrehistro ng DTI, permits, taxes, reporting. Tinanong ko tungkol sa event planning at invitation making. Oo, kailangan talaga ng registration lalo na kung tumatanggap ka ng payments. Ginagamit mo ba ang online platforms o direct? Kung may gumagawa nito ng walang registration, iyan ay illegal. May hotline kami para sa reports ng undeclared business. Nagpasalamat ako sa impormasyon. Sa araw na iyon, nagpadala ako ng detalyadong report tungkol sa undeclared home business sa address sa Sunny Subdivision Phase 2, Mango Street, House 15. Attached ang screenshots mula sa online shop, mahigit 200 order sa isang taon, Facebook page na may reviews and ad posts. Noong Miyerkules ng gabi, dumating si Maricel na may pizza. Si Sofia ay nasa birthday party ng classmate na si Sophie. Nagbigay ito sa amin ng oras para mag-usap. Kumusta ang Operation Karma? Tanong ni Maricel habang inilalagay ang boxes. Nag-file ako ng 7 complaints sa 4 na ahensya. Diyos ko, ang sipag mo. Natuto ako sa pinakamahusay na lawyer sa firm. Kumuha ako ng slice na may mushrooms. Bawat complaint ay liga. Bawat violation ay totoo. Wala akong inimbento, ngunit sasaklawin sila nito. Tama. Pinag-aralan ako ni Maricel. Kilala kita ng 12 taon. Hindi kita nakita na ganito. Ano? Malamig. Kalkulado. Honestly, medyo nakakatakot pero impressive. Ininsulto nila si Sofia. Dapat kong protektahan siya. Ngunit nanood lang ako. Nagulat ka. Sino man ay magugulat. Dapat kong gawin agad, sabihin sa harap ng lahat. Gumawa ng eskandalo. Ipahiya sila tulad ng pagpahiya nila sa kanya. Ngunit hindi ka ganyan. Hindi ka gumagawa ng scene, hindi nag-e-eskandalo. Hanggang ngayon, gumunguya siya ng pizza. Ito ay maruming laro. Pagsubaybay sa totoong violations. Baka hindi marumi, ngunit walang awa talaga. Nararamdaman ko ang counting duda. Lumampas ba ako? Inilagay ni Maricel ang slice. Maria, pakinggan mo.
Itinulak ng iyong ina ang 7 taong gulang na bata na parang wala siya. Si Christina ay sadyang nang insulto. Si tatay ay nanood lang at sinabi ng iyong ina na umalis ka kung hindi ka masaya. Tinatrato nila ang iyong apo na parang basura. Literal na pinilit na magpulot ng basura habang naglalaro ang iba. Tutulungan kitang sunugin ang bahay at burahin ang ebidensya. Ngunit rito, fines at orders lang. Ito ay awa. Hindi ko napigilan ang tawa. Dapat mo akong pigilan. Bakit? Nararapat ba sa kanila? Ang kanilang irrigation system ay nakaset sa daytime watering. Violation ng water conservation rules. Nag-report ako sa water utility na may photos na may date at time. Nagdidilig ng lawn sa 2:00 ng hapon. Ang hobby ni tatay sa pagre-restore ng old car sa garage. Ingay, emissions. Sinuri ko, ang storage ng higit 80 litro ng fuel sa residential garage ng walang proper ventilation at fire extinguishers ay lumalabag sa fire code. Complaint sa fire department. Bawat complaint ay legal, bawat violation ay totoo. Wala akong inimbento, ngunit tiniyak kong ang bawat rule na nilabag nila sa mga taon ay makakarating sa tamang ahensya. Inidokumento ko ang lahat sa Excel sheet, petsa ng filing, ahensya, reference number, response deadline, follow-up date. Ang legal training ay nagbigay sa akin ng organisasyon. Ito ay hindi emotional na breakdown, ito ay estratehiya. Pagkatapos ng 1 linggo, dumating ang unang notifications ng registration. Standard forms. Ang iyong complaint ay nakaregister sa numero. Ang processing time ay 30 araw. Noong Huwebes ng hapon, tumawag ang teacher ni Sofia na si Teacher Teresa. Ito si Teacher Teresa. Gusto kong malaman kung okay si Sofia. Mas tahimik siya kaysa karaniwan ngayong linggo. Ngayon sa recess, nakaupo siyang mag-isa, hindi naglalaro sa mga bata. May nangyari ba? Maikling ikinuwento ko ang insidente noong Sabado. Nakikinig si Teacher Teresa nang may pasensya ng isang guro na 15 taon na sa trabaho. Naiintindihan ko na, ang pobreng bata ay siguro nakakaranas ng malalim na emosyon. Ano ang gagawin ko? Maging naroon lang. Ang mga bata ay matibay, ngunit kailangan nilang malaman na mahalaga ang kanilang damdamin. Kung hindi gumanda sa 1 o 2 linggo, pwede kayong pumunta sa school psychologist. Pagkatapos ng tawag, sumalakay ang guilt. Sobrang nakatutok ako sa paghihiganti sa pamilya na hindi ko lubos na naisip kung paano nakakaya ni Sofia. Noong linggo, mukha siyang okay, ngunit baka natuto lang siyang itago ang sakit tulad ng ginawa ko sa buong buhay ko. Sa gabi, sa halip na plano ng paghihiganti, nag-bake kami ng cookies. Nagdagdag kami ng sobrang harina, chocolate chips sa lahat ng dako. Tumawa siya nang basagin ko ang itlog diretso sa countertop. Nay, dapat sa bowl yun, sabi niya. Hindi sa counter. Mukhang malungkot ang counter. Yumakap siya. Ang mga counter ay hindi nalulungkot. Paano mo nalaman? Baka buong araw itong nakatayo ng walang ginagawa at nararamdaman na walang silbi. Bobo yan. Ikaw ang bobo. Binato niya ako ng counting flour. Nagkunwari akong nagulat at hinabol siya sa paligid ng kusina. Siya ay sumisigaw sa tawa. Ito mismo ang mahalaga. Hindi ang approval ng magulang. Hindi ang family obligations. Hindi ang pagpapanatili ng relasyon na nangangailangan sa akin na magpakababa. Lamang si Sofia, masaya at ligtas, na alam na mahal siya. Medyo nasunog ang cookies sa ilalim, ngunit kinain namin pa rin. Nag-relax kami sa sofa na nanonood ng documentary tungkol sa penguins. Natulog si Sofia na nakasandal sa aking balikat. May bakas pa ng chocolate sa pisngi. Dinala ko siya sa kama, tinakpan ng kumot at nanatili sa doorway. Tinitingnan ang kanyang payapang mukha sa dilim. Dumaan siya sa masakit na karanasan, ngunit makakaya niya. Higit pa, matututo siya, maiintindihan na okay ang umalis sa cruelty, na ang pagprotekta sa sarili ay hindi selfishness, at ang pamilya ay hindi excuse para sa insulto. Bumalik ako sa laptop na may bagong pananaw. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapakita kay Sofia na may consequences ang aksyon. Hindi kailangang tiisin ang masamang trato. Mahalagang ipaglaban ang sarili kahit mahirap. Dito ako naging creative. Kilala ko ang president ng Homeowners Association sa Sunny Subdivision Phase 2 na si Lola Lydia. Ang aming mga anak ay magkasama sa preschool. Tumawag ako sa kanya, casually nabanggit ang aking concern tungkol sa property values sa subdivision. Napansin mo ba kung gaano ka hindi maayos ang bakuran sa House 15 sa Mango Street? Mataas ang damo o blupas ang paint sa walls,
maraming weeds sa driveway. Si Lola Lydia, bless her, ay nag-react. Bigla, ang monitoring sa aesthetic standards ng bahay ng aking magulang ay naging mas mahigpit. Nag-contact ako sa 3 pinakamalaking clients ng auditing firm ni tatay na nahanap sa kanilang website. Hindi ako nagsabi ng kasinungalingan. Nagtanong lang ng detalyadong tanong tungkol sa tax reporting. Nabanggit na naghahanap ako ng auditor at casually tinanong tungkol sa ilang practices sa expense categorization na narinig ko. Nag-alala ako bilang potential client. 2 ang tumawag sa office ni tatay na may probing questions tungkol sa previous filings. Isa ang humiling na i-review ang documents sa loob ng 3 taon ang book club ni nanay. Gumawa ako ng fake profile sa Facebook, sumali sa kanilang group, nagsimulang mag-post ng mahahabang controversial reviews sa bawat libro, nag-aaway sa lahat, gumagawa ng drama, nagpo-post sa 3:00 ng madaling araw. Nang imungkahi na iban ang troublesome member, humingi ako ng paumanhin. Nangako na magbabago at nagsimulang bagong away. Sa loob ng 2 araw, naging chaotic ang chat. 3 miyembro ang umalis. Ang asawa ni Christina na si Carlos ay surgeon sa provincial hospital. Gumawa ako ng fake page sa Facebook. Nagpost ng glowing review sa hospital group tungkol sa kung paano na-save ni Dr. Carlos ang aking nanay mula sa varicose veins. Inalis ng admins ang post. Cardiologist siya, hindi phlebologist. Ngunit ang screenshots ay kumalat na sa staff chat. Maliit na bagay, ngunit nakakainis. Para kay Christina, gumawa ako ng profile sa job site na may kanyang real data, ngunit may stock photo ng ibang blonde. Sinumang employer na mag-google sa kanya ay makakakita ng confusing duplicate. Ang kanyang real profile ay nagsimulang i-verify. Kakailanganin niyang gumugol ng maraming oras sa support team. Ang beauty ay nasa cumulative effect. Isang complaint ay pwede pang baliwalain, isang fine, isang violation, isang headache ay makakaya. Ngunit 7 iba't ibang problema mula sa iba't ibang ahensya na nakastretch sa isang buwan. Ito ay exhausting stress na hindi nagpapahinga sa gabi, iniisip kung ano ang susunod. Alam ko ito mula sa mga kliyente ng firm. Kapag maraming legal issues ng sabay-sabay, nawawala ang clear thinking ng tao, nagkakamali, nagsisisigawan, nagiging firefighting ang buhay. Matututo ang aking magulang sa pakiramdam na yan. Noong Lunes ng umaga, 1 linggo pagkatapos ng party, dumating ang message mula sa pinsan kong si Jenny mula sa Cebu. Bihira kaming mag-usap karaniwan sa social media, ngunit malapit kami noong bata. Hi, narinig ko na may nangyari sa anniversary. Okay ka ba? May nagkwento. Siguro si Christina na binabaligtad ang kwento sa kanyang paraan. Tumawag ako kay Jenny sa halip na mag-reply. Ano ang narinig mo? Na umalis kayo ng maaga. Tense daw ang atmosphere. Sinabi ni Christina na misunderstanding tungkol sa gifts. Misunderstanding, isa iyan sa paraan para tawagin ito. Ikinwento ko ang totoo, lahat. Nang matapos ako, matagal na tahimik si Jenny. Grabe, ito ay sobra. Alam ko na paborito ni Tita Carmen si Christina, ngunit hindi ko inisip na ganito kalala. Palagi itong ganito kalala. Naghahanap lang ako ng excuse. Ano ang plano mo? Ginagawa ko na. Sabihin na lang natin, mahirap ang linggo nila. Tumawa si Jenny. Tama. Si Sofia ay golden child, hindi niya deserve iyan. Nag-isip. By the way, marami sa pamilya ang iniisip na unbearable si Christina. Hindi lang namin sinasabi sa harap ng matatanda. Seryoso? Oo, pekeng-peke. Lahat ay show para sa kanya. Si Timothy ay spoiled dahil hindi niya kinokontrol. At si Carlos ay parang walang buhay. Ano? Sige, ikukwento ko ang narinig ko, ngunit huwag mong sabihin sa iba. Noong nakaraang bagong taon, narinig ko si nanay na nag-uusap kay Tita Nina. May rumors daw sa hospital tungkol kay Carlos, tungkol sa improper behavior sa nurses. Anong improper? Yung uri na nagre-reklamo sa HR. Wala pang proof, ngunit sapat ang usapan para magchismis ang mga tao. Iningatan ko ang impormasyon. Hindi ako gagawa batay sa rumors. Ngunit interesting na malaman na ang perfect life ni Christina ay baka hindi ganun ka-perfect. Pagkatapos ng usapan, nag-isip ako tungkol sa family myths. Sa loob ng dekada, inisip ko na ang problema ay sa akin. Kung mas magsisikap ako, mas magtatagumpay, mas magiging mabuti, pahalagahan ako ng magulang tulad ni Christina. Ngunit ang problema ay hindi sa akin. Ang problema ay sa kanilang conditional love, pagraranggo ng mga anak, pagiging hierarchy ang pamilya sa halip na circle. Hindi kailanman magdududa si Sofia sa kanyang value. Titiyakin ko iyan.
Nag-sign up ako sa kanila sa lahat ng newsletters na nahanap ko. Political parties, timeshare pitches, MLM schemes, religious groups. Mapupuno ang inbox, magiging unusable. Pagkatapos ng 2 linggo mula sa party, lumitaw ang unang notice sa gate ng magulang. Habang umaalis, nararamdaman ko ang dark satisfaction. Ang unang domino ay bumagsak. Pagkatapos ng 1 buwan mula sa party, nag-pile up ang 3 official letters mula sa iba't ibang ahensya. Order mula sa Homeowners Association, fine mula sa Water Utility, visit mula sa City Engineering. Tumawag si nanay noong Martes ng gabi. Tinutulungan ko si Sofia sa math. Maria, ano ba ito? 3 linggo nang dumarating ang mga papeles mula sa City Hall. Anong papers? Violations daw. May nag-report tungkol sa shed, sa fence. Maria, ikaw ba ito? Bakit naman ako? Baka ang kapitbahay ang nagreklamo. Mangyayari iyan. Nakakatawa, kailangan naming magbayad ng fine, tanggalin ang fence. Kakabuo lang namin. Oo, nakakainis. Boss, narinig ko si tatay sa background na nagtatanong, ikaw ba ang nag-report? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Pakinggan mo, kailangan ko nang umalis. Tinutulungan ko si Sofia sa homework. Maria, ibinaba ko ang phone. Tumawag si Christina pagkatapos ng 1 linggo. Maria, ginawa mo ba ang isang bagay sa aking profile sa job site? May gumawa ng duplicate. Ngayon, tinatanong ng users kung bakit 2 ang account ko. Kakaiba, baka scammers? Sa tingin ko, ikaw ito dahil sa party na yon. Anong party? Huwag magpanggap. Yung kung saan tumawa ang iyong anak habang nagpupulot ng basura ang aking anak. Yung party na yon, tahimik. Oo, naalala ko. Hindi ako makakatulong sa job site. Mag-contact ka sa support. Ibinaba ko ang phone. Patuloy ang complaints sa processing. Ang Homeowners Association ay nagpapadala ng lingguhang abiso. Ang BIR audit sa undeclared income ay tatagal ng buwan, ngunit nagsimula na. Ang clients ni tatay ay humihingi ng reviews sa filings. Oras ng unpaid work. Ang book club ni nanay ay nag-collapse dahil sa dramas. Pagkatapos ng 3 linggo mula sa party, dumating si tatay sa aking bahay. Si Sofia ay nasa school. Binuksan ko ang pinto. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon, pagod, kusot. Pwede ba akong pumasok? Lumayo ako, umupo siya sa sofa, hinimas ang mukha. Alam namin na ikaw ito, nanahimik ako. Kape, Maria, please. Dapat itong matapos. Lahat ng complaints at inspections. Si nanay ay hindi natutulog ng maayos ng ilang linggo. Ang fines ay aabot sa 150,000 piso. Ang BIR ay humihingi ng documents mula sa Homeowners Association. Mahirap siguro. Ginawa mo ito dahil kay Sofia. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ngunit interesting. Nasaan ka noong anniversary nang itulak ni nanay si Sofia? Nasaan ka nang bigyan siya ni Christina ng walang lamang bag at utusan na maglinis ng basura? Nasaan ka nang ang iyong apo ay gumagapang sa buong party habang naglalaro ang iba pang mga bata? Sumikip ang kanyang panga. Hindi sinadya ng iyong nanay. Huwag mo nang ipagpatuloy. Nagpakita siya ng cruelty, intentional public cruelty sa 7 taong gulang na bata sa iyong apo. Isang mistake lang. Hindi ito isang mistake, tatay. Ito ay buong buhay ng mga pagkakamali. Buong buhay na ipinapakita sa akin at kay Sofia na hindi kami kasing halaga ni Christina at ng kanyang perfect family, na tinatanggap lang kami kaysa mahalin, na hindi kami bahagi ng pamilya. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Mahal namin kayo. Kakaibang paraan ng pagpapakita nito. Ano ang gusto mo? Apology. Sige, sorry. Si nanay din ay nagsisisi. Si Christina ay nagsisisi. Lahat kami ay nagsisisi. At ngayon, please, tigilan mo. Dumating ka para hilingin na tigilan ko ang hindi ko sinimulan. Interesting logic, tatay. Isipin mo, ikaw ay 7. Nasa party ka ni na lola at lolo. Itinulak ka, binigyan ng walang lamang bag at inutusan na magpulot ng basura habang naglalaro ang iba. Nanonood ang iyong nanay at tahimik. Ano ang pakiramdam? Pumikit siya. Ngayon, i-multiply yan sa 1,000 maliliit na moments ng childhood. Bawat comparison kay Christina, bawat beses na ang aking achievements ay tinanggap ng walang emosyon habang ang kanya ay may tuwa. Bawat hint na maiintindihan ko kapag mas matagumpay ako, mas mayaman, mas katulad ng iyong ibang anak. Iyan ang binigay mo sa akin. Tiniis ko ito dahil ako lang ang nasasaktan. Lumapit ako. Ngunit ininsulto niyo ang aking anak, pinayagan na ipahiya siya sa harap ng lahat. At sa paglampas sa linyang iyan, walang balik.
Kaya ito ay consequences. Lumalabag kayo sa rules at walang nagpapanagot dahil kayo ay respectable people mula sa magandang subdivision. Ngayon, may nakapansin. Ito ay hindi paghihiganti. Ito ay ang reality na humabol. Kung humingi kami ng paumanhin kay Sofia, hindi kailangan ni Sofia ang inyong apology. 2 beses siyang nagtanong kung may nagawa ba siyang mali. Gusto pa rin niyang ibigay ang regalo na binili niya sa kanyang allowance. Naiintindihan mo, pagkatapos ng lahat, mahal niya kayo ng sapat para ibigay ang frame. May higit na dangal siya kaysa sa inyong lahat. Dahan-dahang tumayo si tatay. Pag-uusapan ko si nanay. Pag-usapan mo habang papunta siya sa pinto, lumingon. Naging vindictive ka, Maria. Hindi ito ang anak na kilala ko. Ang anak na iyon ay pinapayagan ng sarili na tratuhin na parang walang halaga. Ang anak na iyon ay nagtuturo sa kanyang anak na ang pamilya ay pwede magdulot ng sakit at dapat mong tiisin ng may ngiti. Tiningnan ko siya. Nagbago ako. At ang aking anak ay hindi kailanman matututo na tanggapin ang cruelty bilang love. Pagkatapos niyang umalis, nagdesisyon ako. Patuloy ang complaints sa processing. Sa Pilipinas, ang mga prosesong ito ay tumatagal ng taon. Ang iba ay magtatapos sa fines, ang iba sa orders, ang iba ay mawawala sa bureaucracy. Lahat ay legal, lahat ay deserve. Siguro nag-hire na sila ng lawyer. Ganyan ang ginagawa ng mayayaman sa ganitong sitwasyon. Ngunit ang petty pranks ay tinigil ko. Ang fake profiles, drama sa book club, spam emails. Ginawa nila ang kanilang trabaho. Gumawa ng chaos na nagpapahiwatig na ang official checks ay parang avalanche, hindi manageable process. Makakaligtas ang aking magulang, magbabayad ng fines, aayusin ang violations, dadaan sa audits. Magkakahalaga ito ng pera, oras, nerbiyos, ngunit makakaya nila. Ang hindi nila makukuha ay ang aking anak. Walang Sunday lunches, birthdays, school concerts. Ang childhood ni Sofia ay dadaan ng wala sila. Tumawag si nanay ng ilang beses sa susunod na linggo. Hindi ko sinagot. Nagpadala ng envelope na may 20,000 para kay Sofia. Tipikal na pagtatangka na bayaran. Ibinabalik ko ng hindi binubuksan. Nagpadala si Christina ng mahabang apology letter na nabanggit ang misunderstanding at unfortunate incident. Ngunit hindi talaga inamin ang ginawa. Binura ko ng hindi binabasa. Pagkatapos ng 3 buwan, nakita ko si tatay sa grocery malapit sa bahay. Payat siya. Nagtagpo ang aming tingin sa dairy section. Pinuka niya ang bibig. Parang may sasabihin. Ngunit nagbago ang isip at lumingon. Sa una, minsan tinatanong ni Sofia tungkol sa kanila. Abala pa rin ba sina lola at lolo? Oo, mahal. May sarili silang gawain. Unti-unti tumigil na siyang magtanong. Sa school, nagkaroon ng mga kaibigan. Nag-enroll sa mini soccer club sa sports complex. Natuto ng mag-drawing ng kabayo ng mahusay. Lumaki ng ilang sentimetro, nawala ang milk tooth, nagsimulang magbasa ng makapal na books. Naging mas confident, mas malakas ang boses, mas nakakatawa. Tumigil sa maingat na pagmamasid sa mga tao upang suriin kung masaya ba sila sa kanya. Ang kanyang soccer games ay naging highlight ng aking linggo. Walang special athletic talent, ngunit ang effort at team support ay top-notch. Sa ika-4 na game, kinuha niya ang bola mula sa opponent striker at pinigilan ang goal. Sumigaw ang mga magulang sa bleachers. Kumikinang ang mukha ni Sofia sa pride. Pagkatapos ng game, tumakbo siya sa akin. Nakita mo ba ang ginawa ko? Oo, nakita ko. Magnificent ka. Sinabi ng coach na magaling ako, na mas gumagaling ako bawat linggo. Nag-celebrate kami ng ice cream sa cafe sa EDSA. Kinuha niya ang chocolate na may gummy bears. Kinain ng mabilis na nagka-brain freeze. Ngunit worth it, sabi niya nang tumatawa. Ito ang mga moments na mahalaga. Hindi ang tense Sunday lunches sa Sunny. Hindi ang tiptoeing sa holidays. Hindi ang constant comparison sa family ni Christina. Sa susunod na linggo ay parent-teacher meeting. Sa class chat, pinag-uusapan ng mga magulang ang collection para sa class needs. Typical story. Ipinakita ni Teacher Teresa ang latest works ni Sofia. Ang drawings ay mas vibrant. Ang compositions ay mas confident. Sa huling ilang buwan, talagang namumukadkad siya, sabi ng teacher. Anuman ang ginagawa mo sa bahay, ipagpatuloy mo. Ipinakita niya ang drawing. Ang aming kondo, pinalamutian ng flowers at suns. Pareho kaming nakangiti. Sa sulok, ang caption, "Home is where mom is." Kinailangan kong pigilan ang luha. Nakikipag-date ako sa mabuting lalaki na si Miguel, isang history teacher.
Kinausap niya si Sofia na parang pinaka-interesting na tao sa mundo. Hindi ito nagtagal, ngunit ipinakita nito sa kanya kung ano ang respectful relationships. Gumawa kami ng sariling traditions. Saturday pancakes na may piles ng whipped cream, Sunday movie marathons, outings sa museum, sa Luneta Park o sa Children's Theater sa CCP. Ang childhood ni Sofia ay puno ng maliliit na genuine joy sa halip ng malalaking empty obligations. Noong Nobyembre, 6 na buwan pagkatapos ng anniversary, dumating ang formal invitation. Nag-o-organize ang aking magulang ng family dinner at espesyal na inimbita kami ni Sofia. Mahusay na paper, calligraphy, warm generic words. Itinapon ko sa basurahan. Napansin ni Sofia, mula ba iyan kay Lola? Oo, pupunta ba tayo? Gusto mo ba? Nag-isip siyang mabuti. Hindi masyado. Pwede ba tayong mag-celebrate sa bahay at imbitahin si Miguel? Hindi na kami ni Miguel, ngunit friends pa rin. Siyempre, mahal. Imbitahin natin kung sino ang gusto mo. Pwede ba si Lola Nina mula sa baba? Palagi siyang mag-isa. Gusto ng aking anak na imbitahin ang lonely na kapitbahay na pensyonado sa halip na pumunta kina Lola at Lolo sa Sunny. Ito ay nagsasabi ng lahat tungkol sa taong naging siya. Great idea! Nag-celebrate kami sa aming maliit na kondo. Dinala ni Miguel ang homemade buns. Si Lola Nina, cabbage pie tulad ng ginagawa ng kanyang nanay noong bata. Gumawa si Sofia ng name cards na may glitters. Nag-overeat kami, tumawa, naglaro ng tong-its. Walang nang insulto sa sinuman. Sa labas ng bintana, kumikislap ang ilaw ng gabi sa Manila. Si Sofia ay yumakap sa akin sa sofa, antok at masaya. Ito ay pamilya, ang isa na pinili at binuo namin sa kabutihan, hindi sa obligasyon. Nag-vibrate ang phone. Message mula kay nanay, hindi ka dumating. Nag-bake ako ng iyong paboritong pie, pinatay ko ang phone. Ang paghihiganti ay hindi laging maingay. Minsan ito ay quiet act ng pag-alis at pagbuo ng mas mabuti. Minsan ay turuan ng anak na karapat-dapat siyang magkaroon ng espasyo, mapansin, mahalaga. Minsan ay panoorin ang mga taong nagdulot ng sakit na harapin ang consequences habang tumatanggi kang makinig sa kanilang reklamo sa buhay. Minsan ang pinakamahusay na paghihiganti ay simpleng mabuhay ng maayos. Nang wala sila, alam mo na'y bulong ni Sofia na antok. Ito ang pinakamagandang party sa buhay ko. Totoo, baby? At sa akin din. Sa kung saan sa Sunny Subdivision, inaalis ng aking magulang pagkatapos ng kanilang dinner. Nagtataka kung bakit hindi kami dumating, baka nagtatampo pa. Sa kung saan, nagpo-post si Christina ng filtered photo ng perfect family sa stories. At dito sa aming kondo sa industrial area na may mismatched furniture at homemade decorations, ang aking anak ay natutulog na may punong tiyan at magaan na puso, napapaligiran ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Nagsimula ako sa pagnanais na magdulot sa kanila ng sakit na katumbas ng sa Sofia. Ngunit sa daan, naunawaan ko ang mas mahalaga. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi pilitin silang magdusa, kundi ipakita kay Sofia na deserve niya ang mas mabuti at ibigay iyon sa kanya. Hayaan ang aking magulang na panatilihin ang kanilang malaking bahay na may violations at social status na may cracks. Hayaan ang kanilang audits na tumagal ng taon. Problema nila iyan. Hayaan si Christina na hawakan ang kanyang curated life, private school, at surgeon husband. Mayroon akong hindi nila maiintindihan. Isang anak na alam, tunay na alam, na mahal siya at sapat na mabuti tulad ng siya. Binigyan nila siya ng walang lamang bag at inutusan na magpulot ng basura. Binigyan ko siya ng buhay kung saan hindi na niya kailangang manghingi ng simpleng respeto. Sa huli, iyan ang tanging paghihiganti na mahalaga.